Alrighty then. So, tayo ngayon ay nasa May 12, 2020, 7 p.m. Ito ang ating mga balitang-balita ngayon. So, syempre, ang pinakamahalagang balita, yung si Duterte puts NCR, hindi man actually si Duterte yan, yung IATF, and the President puts NCR in other high-risk areas under modified ECQ. Hindi pa rin bumababa sa GCQ kundi modified ECQ. So, ito yung ano niya, no? Difference ng dalawa. Okay? Bakit ganun? Wala naman dito nakalusulat. Maganda yung sa Inquirer, pinakita nila yan. Okay, anyway. May natin tingnan yun. So, sa modified ECQ, hindi pa rin siya GCQ. Okay. Definitely wala pa rin pasok natural, no? August 24 na yan, hindi na talaga magkakaroon ng face-to-face muna, but in the ECQ, in the modified ECQ, may mga bagay tayong tiniconsider dyan. Okay, so ito yung mga una muna, no? Ito yung mga region na nasa YouTube din naman yan, na mga region na under modified ECQ sa GCQ after May 15. Ito yung mga low risk provinces, Region 1, Region 4B, Region 5, IATF number 35 yan. Okay, ito yung mga no longer under community quarantine, no? Tingnan ko na lang yung sa amin, no? Kasi moderate risk provinces, pero hindi nga kasali ang bayan namin Sinilangan, hindi talaga bayan Sinilangan, but ito yung mga moderate risk and placed under GCQ. Tingnan nyo naman ang Region 4A, wala na ang Laguna, hindi na kasali siya, naiwan. Oh, 'di ba? Kasi kasama kami di umano sa high risk. Yan, dito na sa high risk. Naiwan ang Laguna, which I don't understand kung bakit kami ang Rizal ba kasama sa nakalibre na HUCs of NCR. Well, baka naman din sila sa municipality of Pateros, one of the largest cities yan, and siyempre ang Cebu. Yun, so pwede pa to kasi bukas i-clear nila yan, no? So ito yung ECQ, no movement regardless of age and health status, wala daw movement. Modified ECQ, limited movement within the zone, operation of certain manufacturing and processing plants, limited transporting device services, suspension of physical classes. So sa GCQ kasi, limited movement to services, work within BC and OBC, operation of government offices and industries up to a maximum of 75%. Dito kasi sa modified ECQ, up to a maximum of only 50% workforce. So yan, I'm sure kami bukas meeting namin, pag-uusapan yan yung sino yung 50% na papasok na yan. Syempre, no? So yun, anong reaction ko dito? Unang-una, hindi ako makapaniwala na ang Laguna na iwan. All the while I thought na we were doing better than Batangas, for example. Well, I don't have the numbers kasi with Batangas, I only see yung Laguna dahil naka-flash up sa amin dito sa local mga channels dito. Anyway, so kung yun yung sabi ng government, syempre wala naman kami magagawa dyan kung di sumunod. And parang sa totoo lang, just to be honest, nasanay na ako sa ECQ. Parang feeling ko parang pag pinapasok kami ng June, well, may mapasok pa rin, pwede naman pumasok na but pag pinapasok ang mga tao, parang may mga tao natatama rin na umalis ng bahay. Nasanay na, or hindi naman sa nasanay, kundi parang they would feel safer inside their homes, parang ganun.
Okay, tapos ang sabi pa dito, checkpoints to stay even in low risk COVID areas. O yan, meron pa ring checkpoints. Tapos ang isa pang balita ngayon, siyempre yung sinasabi ah, ni Madam Senator Grace Poe na parang pinaprod niya ang Congress, lower house, na madali na yung pagtalakay sa sa extending franchises para makarating siguro kasi pagtapos sa kanila napasa aakit sa Senado yun yun ang concern dyan. Of course, some people are saying kasi may mga ibang kongresista na talagang wow, bidang-bida rito. Parang feeling nila, ayusin nyo muna yung mga probinsya nyo. Ano mo pinakikialaman ninyo yung ganyan? Mas madaming problema yung bayan. Siguro, on the other side naman, marami palang problema ang bayan. Ba't nyo kami pinasara? Babalik naman tayo sa issue. Hindi kayo pinasara. Nawala ng franchise. Tumigil kayo sa parang ganun, no? So, it's a vicious cycle. Every side has, has arguments. Ganun talaga. Okay, sa over at weather naman, Pag-asa, siyempre si Pambo, sabi dito, to trigger rains in Mindanao and may intensify into severe tropical storm. Nasa baba na siya, no? Yan ang mahirap, no? Yan ang mahirap sa mangyayaring yan. Tapos isa pang medyo sad news dito is yung syempre airline industry, no? Wherein they're asking 8.6 billion in monthly subsidy. Kasi talagang matindi ang hard hit sila. Yun nga lang, pag binigyan ng government yan, and I don't know where the government will get this, monthly subsidy. 10 months, 86 billion. Ang education sector, ang dami rin kailangan. Paano yung mga teacher na no work, no pay, di ba? Na aalisin mo na lang, right? Abot ang manufacturing. Ang dami rin na mali-layoff sa manufacturing. Walang trabaho, di ba? So, hindi lang airlines Ang tourism, hard hit din ang tourism. I'm sure hihingi din ang ayuda yun. So, naku, mahirap po yan. Mahirap yung sinasabi natin. Although naintindihan natin kung ba't nila sinasabi yan. Okay, ano pa ba ang mga balita sa atin? Of case, over at GMA7, almost the same din naman, no? This catches my attention na Good Shepherd's Ube Jam and Lengua, other products are now available for delivery within Metro Manila. Dapat sa amin, lapit-lapit namin Good Shepherd, sa may Tagaytay lang yan. So, yan. Alright, so yan ang mga natin, mga leading news natin ngayon. Well, over at Wall Street Journal, similar kasi I think what's happening is that most countries are trying to open up and they are predicting, ito narinig din natin to kay Duterte, yung V-shaped recovery, that it will get worse before it gets better, and then it will have a recovery, like a V-shaped recovery, only if we take care of the new cases na dapat hindi nangyayari, di ba? If you will notice, dito sa news dito sa may Wall Street Journal, as countries ease coronavirus lockdowns, new cases crop up. Okay, so yun yung concern. And I think this is happening in the US, and natural, kahit dito sa Philippines, it will happen. Ito na lang recently, nung sinabing mawawala na yung ECQ, mapupunta sa GCQ. Marami na lumalabas, may nakikita na akong mga hindi naka-mask dito sa amin. Parang, di ba? Alam naman natin na kailangan gawin yun. Kaso nga lang, ganun talaga Ang mga tao, hindi maintindihan kung anong kailangan sabihin sa kanila para sumunod sila Di ba? Okay, business. Well, halos lahat naman ganun yung natin, no?
Ganun ang nangyayari all over the world. And Toyota, ayan, Toyota to. Toyota forecast 20% drop in revenue. Buti pa, ang Toyota 20% drop lang daw sila. All over the world pa yan. I don't think so. Baka well, I don't know, baka sa ibang bansa nga na, but parang hindi ko nakikita ang 20% lang. Baka yun yung forecast natin, no? Na 20% lang, no? Pero I think it will be 50% or even worse. Diba? Yun ang mangyayari dyan. Okay, over at Bloomberg. Okay, futures rise with Europe stocks. Oil climbs. O, diba? Magaling Pero futures to so natural naman talaga na ganun ang outlook natin. Kasi talagang bagsak na talaga tayo Okay, Vietnam further cuts their rates. Siyempre, ito yung usually ginagawa sa economics in order to prop up the economy after, lalo kung medyo meron ka pang room na ibaba pa ang interest rate. Nangyari to that sa US, halos 0% na yung interest rate para lang magkaroon ng movement na ulit ang market. Okay, ano pa? Japanese bank to cut headcount by 3,100 over 3 years. I think this is going to be the scenario wherever. Tapos apektado din ang logistics and supply chain, I think, all over. So ito natin dito, the Nintendo Switch parts supply limited by lockdowns in Asia. Kasi whereas before, kayang-kayang mag-travel ang ating mga parts, mabilis lang. Ngayon, meron ka ngayon, teka muna, stop muna, hindi natin kaya yan. Kaya even US is now trying to diba, mag-start ng mga manufacturing, ayoko sabihin factory dahil baka hindi ganun kalaki ang iniisip nila just to support yung need ng mga semicon nila, diba, para din may trabaho yung mga Amerikano, parang ganun ang idea nila. I don't know lang kung how it will kung tatangkilikin ng mga Americans yung ganyan, kasi usually yung mga Americans, they don't want those kinds of jobs nangyari na yan nung bakit nung nag-financial crisis, sabagay kasi hindi naman nila nakikita na magtatagal yung financial crisis. That's why sabi kasi may kasabihan na beggars can't be choosers, pero bakit hindi pa rin nakabalik ang business processing outsourcing sa kanila, diba? Kasi nga mahal pa rin ang kanilang wages so diba, yun ang concern doon. Sa stocks naman, ano ba ang market natin ngayon? So, consult natin sa ating Bloomberg app. Okay. So meron akong ad blocker. Nag-notify ang ad blocker ko. Okay, so this is May 11, tama, Monday na to. So ang Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, S&P TSX Composite Index are all up, pero inching up lang, 0.91. Yung NYSE Composite Index is down just a bit. Okay. Euro stocks up 0.31, hindi na masyado mataas, no? And this is 7:48 AM. Kabubukas pa lang nila. Okay, UK, ganun din, kabubukas pa rin ng 0.9. DAX sa Germany, 0.45%. CAC, which is France, negative 0.25. IBEX, Spain bang IBEX or Portugal? Okay, so it's up 1.15%. Spain na. Okay, Asia Pacific, ito yung importante sa atin. Dito tayo sa may
Bloomberg app kaysa sa website kasi mas kompleto eh. Australia down 1.07% kanina. New Zealand up 0.54%. Shanghai down 0.11%, hindi masyado. Hong Kong down 1.45%. Jakarta down 1.09%. LQ45 Indonesia din yun, down 1.96%. India Nifty down 0.46%. Sensex sa India down 0.6%. Nikkei down 0.12%. Topics down 0.26%. Malaysia KLCI down 0.17%. Hindi masyadong material. PSEI sa Philippines All Shares 0.29, 0.32 respectively. Hindi masyadong malaki pero sliding down din sila. Ang PSEI is at 5651 while the Philippine All Shares is at 3415.24. Rounding off of the Asia stocks. Singapore down 0.9%, South Korea down 0.68%, Kospi Taiwan weighted down 1.21%, Thailand is up 0.96%, Karachi is up 1.01%. Tingnan natin ang PSEI in terms of yung kanyang PSEI composite index. So 1 year return is already down 25.81%. So meaning 1 year ago ang share price ay higher 25%. Ngayon down siya 25.81%. Well, although the PE ratio, yung PE ratio is the price earnings ratio. So ibig sabihin yung price niya is relatively inexpensive, hindi siya mahal. Kasi nga in fact mura nga kasi 12.72 lang yung PE ratio niya. Okay? Usually ang historical average natin yan mga nasa 15 to 18. So ngayon 12 lang. So medyo alam naman natin ang kasabihan, if you're face down on the ground, then there's no way to go but up. Ayan, napaka positive ang ating outlook. Kaya ano pa, New York, nakita na natin Wall Street Journal. Okay, let's look at the if there are anything new in the trending topics in social media, in YouTube. Syempre yung 1 hour ago, although hindi ito masyado yung full video ng address donation kagabi to may 12, pero kagabi to pero hindi kanina lang to palang umaga, pero kagabi pa yan nila ni record I think, kasi kagabi hintay ako ng hintay, alas 2 na ata ako natulog, wala hindi lumabas yan. Ano pa, yun yung mga bago tungkol, usually yun lang ang pinag-uusap, yun yung mga trending topic ngayon all over dito sa Philippines. So more of yung ating mga pagpapalit from ECQ to GCQ. Yan. So ano pa ba, news yun, diba? Films tayo, films. Dangerous Lies, ito ang bago ngayon, no? I mean, last time dito lumabas Dangerous Lies starring Camila Mendez. Napanood ko to. Dangerous Lies. Maganda. Well, maganda ba to? Okay lang. Okay lang. I think yung... Hindi, sige, panoorin nyo na lang. Pero, basta, panoorin nyo na lang. Well, if I will rate wag, basta panoorin na lang. Baka masuhan tayo pero ako hindi ko siya masyadong nagustuhan. I mean kung 100% siguro mga 50%. Pero mababa talaga ako mag-grade. Of course, kailangan mga Godfather, Braveheart, para maging mga 90 plus ka. I think sa Rotten Tomatoes, tingnan natin sa Rotten Tomatoes yung ano pangalan sinabi natin. Tingnan sa Rotten Tomatoes yung ating tinignan kanina na Dangerous Lies. Kung meron
Hindi ko alam kung mabibigyan ng Rotten Tomatoes ang Netflix. I think so, di ba? Dangerous drugs ang lumalabas dito eh. Dangerous Lies. Okay, Dangerous Lies review. 35%. Ako nga 50% eh. Kalinya ko, ang Metacritic 49% siya. Ang IMDb 5.2. Rotten Tomatoes 5.35. Ala, Agents Rating Summary 2.9 out of 5. Mas matitindi ang mga nagre-rate ay sa akin ha. Yun. Well, you have that. Pero, I mean, ako kasi talagang film critic ako eh. I would have naging confident porque nakitang tama yun. I would have made the ending different. Hindi ko alam kung minadali yung ending. Basta, the ending was not so good, I think. Okay yung build-up eh. I think, kung hindi ganun yung ending, it would have been higher. Siguro naman umabot naman ng 3.6 out of 5 ang rating naman nila. Sobra naman yung 2.9, parang pangit naman na. Tapos ang rating ko siguro aabot ng mga 65, 70%, ganyan. Taas na yan. Okay, dito naman sa Twitter, mga trending. Will Be Yours Forever. Ano ba yung Will Be Yours Forever? Nakatangit ako nanonood ng TV or ano ba to? Channel to ba to? Kaya hindi ko alam. Will Be Yours Forever. Ang nakikita niyo palang Twitter ay Twitter ng Innovison. Hindi sa akin to. Will Be Yours Forever. Okay. Mga Korean novela ba to? Or something. Siguro. Hindi ako nanonood kasi talaga ng mga ganyan. Sensya na. Ano pa? Bright Wings Line TV. Maganda yung consistent eh. MECQ. Naging trending pala yan ha. Laban lang Mayward. Who's Mayward? Who are these people? Mayward is siguro Love Team yan. Mayward. Laban lang Mayward. Who is Mayward? Who are Mayward? Jesus Christ. Who are these people? Can you help? Mayward Train Squad. I think they are artista ba ito mga to? ASAP. Ano ba ASAP channel to? Maybe. Hindi ko siya kilala eh. Okay, so alisin natin yan. Hindi natin kilala yung mga yan. Laban lang Mayward. Bawal lumabas, shutdown, dispatch, mga Korean, whatever. Pati si Rafi Tulfo, ha? Mabuti ang meron kay Rafi Tulfo. Rafi Tulfo number 10. What's with Rafi? What's with Rafi? 22 minutes na tayo. Trending si Ivana. The greatest prankster award goes to Rafi Tulfo. Wow! Ivana Alawi na paiyak ni Idol Rafi. Wow! Issue naman ito niya. Rafi, pakit ka lang. Pakit kayong dalawa. Tama na kayo. Orian. Who's Orian? Or what's Orian? Is it eatable? Is Orian eatable? Orian stunt. Traumatized because of Orian. Orian is a cat? We keep on insisting. Okay lang siya na even without Orian. Who the fuck are these people, man? Why are they even trending? Oh my god, Uriel, this might be another one of your stupid stalker problem. Senora lamented. I'm not saying that the girl could be that. She looked terrified as well. Christ. The fuck are these guys? Jesus Christ, man. Kaya tayo nagkakaroon ng coronavirus eh. Wala naman trending sa atin eh. Joke lang yan. Understanding the Bible. Wow, bakit naman ang number 6 ang understanding the Bible? What is said in order for it to trend? Look, our new hashtag is now trending. Happy tweeting and happy listening to all. To God be the glory. Cults and isms. Ano ito? Magpapataas lang kayo para mag-trending? Is that the case?
Same Bible, pero I'm sure iba-iba kayong denomination. So, whatever you are saying, contradicts with each other. So, it's not the same. Trust me. Iba-iba kayo ng interpretation sigurado dyan. Laguna, nag-trending 1 hour ago. Talagang masama ang loob ng Laguna because iniwan nyo kami sa ere. Okay? Hindi kami natutuwa na iniwan nyo kami sa ere. Yan, Laguna being the only province left under ECQ in Region 4. Pero merong merong sinasabi na baka mag-usap, ganito, ganyan, tas baguhin yung sa Laguna, whatever. Mas gusto ko pang mag-ECQ pa rin ng Laguna, ganun tayong pasaway dito. New cases are lower. Look, Region 3 and Region 4 A trends, both under ECQ. 48 in Region 4. Breakdown, Laguna 22, kaya naman pala, ang dami. New cases in Laguna today are highest since April 18. Yan ang sinasabi ko. Laguna kasi lapit sa Manila eh. Yung mga may kaso sa Manila dito pupunta. Tayo dyan. Sus Maria Josep. Ano sabi ni Ramil? Governor, what can you say? What are your tweets? Ngayong summer, kahit gaano katindi What the hell is that? What the hell is that, Governor? Why are you tweeting that? Ano to? May 8? Santa Rosa 29. Wow, number 1 ba kami? Santa Rosa? Hindi San Pedro. Natatampa ka na Santa Rosa, kabuya, 21 pa rin. Matagal na ang Santa Rosa hindi na nagtadagdagan na. Dapat alisin ang Santa Rosa sa ECQ. Matagal na tong 29 na to. Promise. Pero San Pedro, yan Las Baños. Nako, Kalamba, Binyan. Makukulit itong mga taong to. Itong 4 talaga. Yan ang dahil kumatay na iwan dito sa ere. Mabitak. Ano mo sabi nila na ang Santa Maria ay malaki din daw? Santa Maria Laguna. Saan ba Santa Maria Laguna? Santa Maria Laguna. Paete. Dalawa lang naman Bakit dami sinasabi dito eh? Dalawa lang naman. San Pablo, 18. Bai. Pila, Kalawan, Liliw, Lumban, Victoria 6. Nagkarlan, 6. Di naman masyado mataas Alisin nyo lang ang San Pedro, Los Baños, Calamba, Binyan. Pati Santa Rosa kasama dapat. ECQ pa din. Anyway, I think those are the only things that are trending today. Okay? So, let's review na lang yung coronavirus update all over the world. Let's see what's in store for us. Wow, 4.2 million cases now worldwide. Recovered is 1.5 million. So, ang closed cases natin nasa 1.8 million. Sa world to, world standards. So, ang tandaan natin, ang ating recovery rate is 84% worldwide. So, ano ibig sabihin nun? 16% nitong 4 million in a month's time will eventually die. Kahit pa 10% lang, 427,000 yan. So, in a month's time, we will approach 500,000 deaths. Kalahating million all over the world. Okay, number 2, Spain. Sinasabi ko na lang number 2 kasi ang US sigurado number 1. Ang cases, ang test ng US 9.6 million. Ang total niyang cases ay 1.3. Spain 269,000. Russia number 3 na. My God. Hindi ito nangyari dati So, Russia, ang number 3. UK, ang Italy, bumababa na, 219. Bumababa sa ranking, pero mataas pa rin. France, Germany, 172. Brazil, 169. Iran, 110. Turkey, ang mataas pa rin sa Asia, I think. Tingnan sa Asia. Sa Asia, 692,000. Turkey is number 1. Number 2 is Iran. China, number 3. India, 71,000. Saudi 41, Pakistan, then followed by Singapore, 884 additional cases, 24,000.
Qatar, 23,000. UAE, 19. Bangladesh, ayun, sinabi na nga ba natin. Tamo, 16,000 na ang Bangladesh. Ngayon. Susunod yan, aabutin na yan. Aabot na sa top 5 yan. Aabot yung banda rito. Ang India, lalampas ng 100,000. Ang Bangladesh, hindi ako nag-curse or whatever. That's the reality of it. Ang projection ko, ang Bangladesh will go beyond 30,000 within the end of the month. Naka-record ba yan? Yan. Philippines, 11,350. Sa projection natin, naabot ng 15,000 end of the month. Japan, 15. Alam mo, kahit pa sabihin natin, ito tayo sa Philippines, maraming, hindi ko lang makita kasi yung website naman Mayroong sasabi na, yan daw, we're not taking care of the new cases, pataas pa rin daw, ano nangyari. If you look at the logarithmic, kasi mali ang pinipresent na curve ng mga yan Pag tinignan mo kasi ang pag-flatten, pag-flatten ng curve ang tinitingnan natin, at long-term approach, kailangan ang gamitin nyo, logarithmic. Ang logarithmic kasi, makikita mo dyan yung dobling. Tinan mo, ito, times 10 to 1 times 10 times 10 times 10. So, 1 naging 10, naging 100, naging 1,000, naging 10,000, naging 100,000. So, makikita mo, talaga nagpa-flat talaga siya kasi yung dobling rate niya ay hindi na nangyari. So, itong 10 ba magiging 100? Diba? I don't think so. So, ito ay long term. Ito ay talaga nagpa-flatten kaya there's nothing wrong with what the WHO, with the DOH Undersecretary o Associate Secretary ASEC. Tama yung sinabi niya. Ang titingnan kasi nating presentation ng curve ay yung linear na graph. Pero kasi sasabihin, kahit ano sabihin mo, linear, whatever, logarithmic, basta pataas pa rin. Totoo naman. Pero ako kasi, I would compare myself to countries that are even better than us. Doon ako mag-compare. Huwag nyo i-compare sa mga... i-compare nyo. Ang US nga 300,000 yan. 100,000 ang population, 300 million. Tayong population natin 100 million. Times 3. Ang kanilang cases almost 1.4 million. I-divide mo yun by 3, meron ba tayong almost 500,000? Hindi. I-multiply mo ng 3 yung ating cases, 33,000. Ang layo-layo sa USA. So, they're definitely worse than us. Even their deaths, almost 90,000. Divide by 3, meron ba tayong 30,000 deaths? Bakit ko dinidivide by 3? Kasi yung population incidence is 1:3. Kahit pa kung konti yung test natin, it already, it is all resolved. The metric is all resolved in deaths. So, I think we're still doing better than most of the rest of the world. Okay? Dito na lang over Asia Huwag na kayong lumayo Over Asia na lang. Just to give you a glimpse of what Asia looks like. Wala na akong sasabihin Ida-drop na natin ang mic. Mic drop tayo. Philippines, 11,000. Singapore, 24. Singapore is a better country, lesser population, and yet they have more cases. Do you even blame Singapore that Singapore is not doing well? Did you even can you say that? Diba? Kasi Singapore mayaman naman ang mga tao. The fact remains that they have more cases and yung kanilang cases ay nagbabaloon. Diba? So before tayo magsalita ng anti-government natin, tingnan natin, punta tayo sa positive. Merong magandang inudulot ang ating ECQ. Dahil kung hindi, nasa 500,000 na tayo. Left by itself, sinabi na yan sa ating mga previous na video, it would have gone to almost 500,000. We're doing better than a lot of countries in the world that are even smaller than us, I mean physically, population-wise, and yet more cases than us. Mga better countries, malalaking countries, GDP sobrang lalaki kasi sa atin, and yet, they're hard hit. So ako, I wouldn't be so negative about it. I think we're doing well. Of course, marami tayong dapat pang gawin. Ang daming makikita mga Filipino na nakakaawa
nakikita naman natin, no? Ako talagang every time na makikita ko yung mga Pilipinong nakapila, nangihingi ng awa para lang magkaroon ng SAP, yung mga lola, mga lolo na hindi na nga sila dapat nagtatrabaho, someone should have taken care of them. Diba? Kaso, tinan 94 years old, ng kubo kay presidente kasi masyadong, parang nakakadugo ng puso yun. Diba? Kaso, wala maliit na tao lang tayo pero pagsama-sama, kaya tulungan yung mga tao yun. Kaya nga, ang government talaga ang meron lang way para makita ang lahat ng yan from the top perspective, from the management perspective. Tayo susunod lang tayo. Huwag tayo magsabi na magaling tayo. Kasi pag ibinigay sa'yo yung pamamahala ng kahit nga isang barangay lang, tinan mo kung kayanin mo yan. Meron pang isa kanina na sa may pinakitang ng Philippine Daily Inquirer, ang komento niya, sabi niya, parang ang labo naman daw ng guidelines. Ang gusto kong malaman ay makita ay clear guidelines kung paano ko makakapasok sa aking opisina. Hindi, may 42 likes siya, ganyan. Ang akin naman, sa dami ng mga bumapasok sa opisina, anong mga isa-isahin kayo ng government? Diba? Magbibigay ko, Mr. So-and-so, Mr. Jose, kung sino man ang pangalan mo. Mr. Jose, ikaw nga pala, taga-Cubao ka, sasakay ka lang, ganun bang gagawin natin? Diba? Ano bang clear guidelines pa sinasabi? Doon naman, basahin nyo. Kayo ang mag-cope sa government. Kaya nga sabi ni Kennedy, you ask not what your country can do to you. Ask rather what you can do for your country. If you are not, nationalistic enough, forget the government, forget the people in the government, but think about the state. Think about the country. Ang daming problema ng country. Ang daming hindi pa natin nasusolusyon. Lahat, hindi pa natin naayos yun. Tapos dadagdag ka pa sa gusto mo malaman kung paano ko makakarating sa trabaho mo. Puta, ano ba namang kalokohan yan? Diyos ko naman. Iasa mo pa sa yan. Gusto ko na talaga sagutin kanina. So nga lang, alam mo yun, ang hirap kasi sa social media, ang daming mga tao na hindi naman nakapag-aral naman siguro yan, pero hindi nag-iisip bago dapat maintain ka lang in neutral stance. Diba? Halata naman pag meron kang kinikilingan pag ikaw ay bias ang approach mo Diba? Kahit anong gawin ng government, kontra ka. Ang pinag-uusapan dito, yung mga magandang mag-propose ka ng kung anong nakuha mo sa mga questionable sites naman, na kesyo ang China, ganito, ganyan. Sinisiraan nyo ang China, ang hawak nyo ng mga cellphone, iPhone, ginawa sa China. Mag-isip-isip kayo lahat halos ng mga ginasunusuot ninyong damit. At saka sa Pilipinas, ang nananalaytay sa inyong sa inyong dugo, halos research natin yan tingin ko upwards of 20 to 25% ay Chinese dito sa Philippines. Yan ang kaano natin for so many years. Thousands of years, since 11th century pa lang, baka nga even way before. Malaking empire yan natural, lahat tayo nakikipag-trade dun. In fact, meron pang kwento na nilanakawan ng mga natin, mga warriors natin yung shores ng China dati. Kaya nga nung napanood ko yun panoorin nyo sa Biseth TV something sa YouTube. Gandang channel yan. Nung napanood ko yun, sabi ko, all the while, akala ko ang mga pirate, ang mga Chinese Ngayon, kinu-question ko na tuloy yung thinking na sa atin ba talaga is Spratly's Island? Kasi if you go back to the history, sila talaga pwede silang mag-come up with the documents before wherein ang Pacific, lahat yan, kaya nilang i-draw sa kanilang history. Kailan lang kasi tayo dumating dito Tapos wala tayong mga maglalayag na nakarating sa mga areas na yan. Ang Manila, hindi rin naman trader lang ang Manila, hindi rin naman mga warriors sa mga yan.
Kaya ang Manila naging melting pot yan ng lahat ng mga ano eh. Andiyan ang mga Chinese. There was even a time in Manila, panoorin niyo dito sa TV, na mas madami pang Chinese kesa sa mga pinagsamang Spanish at sa mga original na mga Malayan. Yan. Totoo yan. Tingnan niyo sa history. Kaya huwag nyo i-deny ang ano ng Chinese kasi para kayong dumudura sa ere, tumatama din sa'yo dahil kayo, Chinese din kayo. Sa totoo lang. Tingnan niyo yung sarili niyo sa salamin. Mas malapit kayo sa China kaysa sa US. Hindi naman kayo Caucasian looking. Saka tingnan niyo yung sinabi sa atin ng US nung unang-unang time na gusto nating maging state ng US. Tingnan niyo, nasa history din yan. Kaya kasi lumaki tayo ng colonial yung mentality natin eh. Pag sinabi natin colonial, western, gusto natin mga mestizayin, mapuputi, yun, parang mas gusto natin doon tayo malinya eh. Pag sinabing Chinese kasi noong araw, pinalaki tayo ng mga magulang natin na ay, mga mababoy yan, baho. Nanay ko nga, ganun ang tingin niya dati eh. Hanggang ngayon, sasabi niya, yun daw ang tawag sa mga Chinese noong araw. Say that to me. Look at the Forbes list of the richest billionaire in the Philippines. Now, out of 10, tingnan mo, ilan lang dyan ang talagang tunay na Pilipino. Actually, ang Ayala, hindi pa. Rason, Pilipino. Sabihin na natin. Pero Rason, parang Spanish name pa rin. Hindi ako nagsasearch ah. Diba? Halos lahat. Si Goku, yan, dyan. Halos lahat yan. O, Tan Kakchong. Aba, si parang Bilyar pala ay Pilipino. Pero ang daming mga Chinese. Like it or not. Andiyan yung presence nila eh. Huwag niyong isipin yung negative. You know, let's be positive about it. Yeah, China takes care of itself. Sa isang pagkakataon, pag-uusapan natin yung mga natin tungkol sa issue ng China. Hindi ako maka-China. Hindi nga ako marunong mag-Chinese. Tinatry ko, hindi ako matuto. Pero hindi rin ako maka-US. Dahil alam ko ang US hindi tayo poproteksyonan niya. Poproteksyonan ng US ang sarili niya. Dahil kung talagang gusto tayo ng US, ginawa na tayong state dati pa lang. Bakit mas tinulungan pa nila ang Japan ng pagtas ng World War II kaysa sa atin? Mas marami ang war reparations nila for Japan. Well, sige, tinamaan ng Nagasaki, ganyan. But, di naman, mahaba lang ang usapan eh. Hindi na natin matatalakay dito. Pero imagine, maraming na-conquer ang Japan sa China ng World War I, World War II. Isinuli ba sa kanila yon? Sige nga. Kung tutuusin, naging unfair tayo sa Chinese. Kahit noong araw pa lang. World War I, tingnan niyo yung mga history. Sila yung mga tagahukay ng mga trenches ng araw ng World War I. Nakalaban ang Japan noong araw, sinalakay sila. Tinulungan ng China ang UK. And yet, nung nagkabati-bati yung mga mokong, hindi na isinuli ng Japan yung nakuha sa kanila. Even ang storya ng Hong Kong, we will talk about that later. Kung bakit ba nagkaroon ng Hong Kong. Tingnan nyo kung paano ang tunay na history. Baka magbagong isip din nyo tungkol sa China affair na yan. So that's it muna for this time. And this is Georgie saying goodbye. At papakalmay lang natin sarili natin, yung tayo ng tubig. And God bless. And keep safe. Thank you very much. See you tomorrow.